Kabanata 6,681. Eksakto. Ang palpak at chubby na matandang lalaki ay ngumisi ng malademonyo. We've encountered our fair share of beautiful ladies, but we have not toyed with a true goddess yet. Naku, napakagandang pag-asa na maging matalik sa gobernador ng Yin. Tumawa ang lalaking may pisnging unggoy. Eldest kuya, second brother, hindi mo ba kami bibigyan ng chance? Ang palpak na matandang lalaki ay ngumiti ng pilyo at sinabi, bakit hindi tayo gantimpalaan ng gobernador ng Yin? Kukunin ko siya sa Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Sino ang nakakaalam, baka makamit lang natin ang Declon rank pagkatapos matulog sa kanya. Ang pakikinig sa maalay na mga salita ng dalawang tusong buhay na nilalang, ang isang nasa katanghaliang gulang na nilalang na may pulang buhok at matipunong pangangatawan ay nagpakita ng isang masamang ekspresyon. Samantala, ang isa pang lalaking nabubuhay na nilalang na nakasuot ng puting damit ay nagsalita, masasabi ko, Seamus at Simeon, talagang kasuklam-suklam kayong dalawa. Kahit na ang gobernador ng Yin ay napakaganda, siya ay buntis. Paano mo naisip na maging intimate sa kanya? Tumawa ang lalaking may pisnging unggoy. Simple lang, kakainin natin ang baby niya. Masiglang tumango ang chubby na matanda. Exactly. I haven't tasted an infant in ages. That's a true delicacy. Biglang nagsalita ang lalaking pula ang buhok, nakakainis. Agad na napatahimik ng boses niya sina Seamus at Simeon. We're now living beings with Ausia, malamig niyang sabi. Ang mga gawaing tulad ng kasamaan ay dapat na iwasan sa hinaharap. Nang marinig ito, agad na napaatras sina Seamus at Simeon. Ngumiti ang pinong lalaki sa lalaking pula ang buhok. Ang panganay na kapatid, sina Seamus at Simeon ay may kani-kanyang paraan. Dahil ang mga mata nila ay nasa Yin Governor, bigyan na lang natin sila ng gantimpala. Tungkol naman sa sanggol sa kanyang sinapupunan, samasang-ayon ako sa iyo. Tutulungan natin siyang wakasan ito. Mula noon, titira siya sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Seamus at Simeon nang marinig nila ito, at pareho silang napatingin sa lalaking pula ang buhok. Huwag naman sana, kuya. Nagmamadaling protesta ni Javier. Maaaring patayin ang isang tao ngunit hindi mapahiya. Kung tutuusin, ang gobernador ng Yin ay isang pangunahing tauhang babae. Mabait ang pakikitungo niya sa amin noon. Mangyaring iligtas ang kanyang buhay kung handa siyang umatras. Javier, magkapatid ba tayo? Sumigaw ang palpak na matandang si Simeon, bakit ka pumanig sa kalaban? Galit ding sumigaw ang lalaking may pisnging unggoy na si Seamus, talaga, Javier. Ang pagsira sa kung ano ang nagdudulot ng kagalakan sa iba ay katulad ng pagkitol ng buhay. Hindi sila pinansin ni Javier. Ang ilang hamak na tulad mo ay naglakas loob na bastyusin ako. Biglang tumayo ang magandang buntis sa di kalayuan. Kung hindi ako buntis, wala ka lang kundi langgam. Kumunat ang noo ng lalaking pula ang buhok. Yin Governor, sino ang asawa mo? Someone you can't afford to provoke. Sa pahayag na ito, dahan-daang kinuyam ng mapupulang lalaki ang kanyang mga kamao. Malubhang nasugatan ka, gayunpaman, nananatiling mayabang ka. Iligtas mo ang iyong hininga, malamig na sabi ng buntis, hindi ako papayag na ipahiya mo ako, kahit na magpasya akong sirain ang sarili ngayon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo, hinding-hindi ka pababayaan ng aking lalaki kung kukuha ako. Anumang marahas na aksyon. Magkakaroon siya ng malalim na pagkapuot kay Zymergy, at maging sa dakilang lupang pangkasaysayan. Sa oras na iyon, hindi ito magiging isang sako na lamang. Ito ay ang pagkawasak ng landas mismo, mamamatay kayong lahat sa tabi ko. Ang kanyang mga salita ay determinado at may tiwala, kahit na naging sanhi ng grupo ng mga lalaki, na humawak sa itaas na kamay, upang manginig. Kabanata 6,682. Maya-maya, lumabas sina Seamus at Simeon. Sabay silang tumawa ng nakakaloko. Little Beauty, alam mo kung paano takutin ang mga tao, ngunit hindi kami pinalaki sa takot, sabi ni Seamus. Sumigaw si Simeon, na nagsasabing, oo, ipinagkatiwala sa amin ang pagbabantay sa dakilang lupang pangkasaysayan. Kahit na ang pinakamataas na nilalang ng Zymergy ay hindi kami tinatakot. Sa tingin mo ba matatakot kami sa iyong asawa?
Sinulyapan ng lalaking pinong lalaki ang lalaking pula ang buhok. Eldest brother, don't let her intimidate you. We're under the jurisdiction of the great historical land. Kahit si Zymergy ay walang kapangyarihan sa amin. Bumantong hininga ang mapula ang buhok bilang tugon sa mga pang-asar ng iba pang nilalang. Huwag mo kaming takutin, Yin Governor. We're gods in this realm. Nang makitang hindi niya kayang takutin ang grupong ito ng mga nakakabaliw na nilalang, naunawaan ang napakagandang buntis na gulo na ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, nagkusa siya at nagpakawala ng nakakatakot na kulay itim na puwersa, na nagpapakita ng hindi mabilang na mga bakas ng palad na dumaan sa kanila. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong mabilis na makawala. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay natamaan siya mula sa likuran ng isang purple light sword nang siya ay tumakbo palayo. Bumagsak siya sa lupa na may malakas na kalabog. Are you trying to run? Kanina ka pa namin inaaway. Bumungad si Yesenia sa harapan ng babae, nakadiin ang paa sa braso ng babae, habang nakatutok sa lalamunan ang isang nakasisilaw na mahabang espada. Nahaharap sa tagpong ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang bumungad sa mukha ng babae. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Yin Governor, hindi ka ba nagpapakababa? Ngumisi si Yesenia. You believed yourself to be unrivaled, boasting of being the most beautiful woman in all realms. Look at you now, where's your beauty? Habang nagsasalita siya ay tinadyakan ni Yesenia ang braso ng babae ng malakas na naging sanhi ng pagkabasag nito sa nakakasakit na bitik. Hindi umimik ang babae kahit sa sobrang sakit. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Yesenia. Hindi mo naman siguro naisip na balang araw ay dudurugin kita diba? Kuya, ipaghihiganti kita. Ngayon, pahihirapan kong buhay ang maput na babaeng ito, pagsisisihan niya ang pagpapatong ng kamay sa iyo. Dahil doon, itinutok niya ang kanyang espada sa balikat ng babae. Gayunpaman, marahas na hinawakan ng kabilang kamay ng babae ang talim ng espada, bumulwak ang dugo mula sa kanyang kamay. Naglakas loob ka bang lumaban? Galit na umuungal si Yesenia na parang sinapian. Pagkatapos ay mamatay. Habang nagsasalita siya, ang isa niyang kamay ay bumaba sa hilt ng espada, at agad na pumutok ang dalawang kamay na may malakas na lilang liwanag. Sa sandaling iyon, ang babae ay nagpakita ng isang masasamang ngiti. Sa sumunod na sandali, biglang gumalaw ang putol niyang braso at hinawakan ng bukong-bukong ni Yesenia mula sa likod, na pilit na binuhat. Ang lakas ng loob mo. Naputol ang sinabi ni Yesenia nang pumailang lang ang babae sa ere, bumitaw sa pagkakahawak sa espada. Nakahawak ang dalawang kamay sa mga paa ni Yesenia, itinaas niya ito sa itaas ng kanyang ulo. You mere ants dare to humiliate me. Sa isang mahigpit na dagandong, buong lakas na hinayla ng babae. Sinamahan ng isang kaluskos, napunit si Yesenia mula sa kanyang mga paa ng isang malakas na puwersa. Mamatay. Sa isa pang dagandong, ang babae ay muling pumailang lang, ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng nakakatakot na kulay itim na enerhiya, tulad ng dalawang matalim na espada, na naglalaslas sa guti-guti na katawan ni Yesenia sa kawalan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga pira-piraso ng laman at dugo ni Yesenia ang pumuno sa kalangitan, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Napakabilis ng eksenang ito na kahit ang lalaking mapula ang buhok at ang iba pa ay hindi pa nagre-react, at tuluyan nang napatay si Yesenia. Habang pinagmamasdan nila ang langit na puno ng dugo at laman, si Javier ang unang natauhan. Galit na sigaw niya, Yesenia. Sa kanyang sigaw, tuluyang napatitig dito ang pulang buhok at ang iba pa. Sinugod nila ang babae sa kawalan. Gayunpaman, wala silang nakita dahil naubos na ng babae ang kanyang lakas at bumagsak sa lupa matapos putulin si Yesenia. Damn it! Ungol sa galit ang lalaking pula ang buhok. Siya ay mabilis na dumaong kasama ang ilang mga buhay na nilalang at pinalibutan ang babae mula sa lahat ng panig. Ang pagpatay ng isa ay sapat na upang mabayaran, ngunit pinatay ko ang tatlo sa isang pagkakataon. 8 magkakapatid ang nasa Path Pavilion, at ngayon ay wala na ang tatlo sa kanila. Darling, I will leave the rest to you. I believe you can handle the remaining 5. After all, you're a man, you should be stronger than me.
Nakikinig sa baliw na tawa ng babae, namangha ang mga buhay na nilalang na nakapaligid sa kanya. Hindi nila akalain na ang isang taong kasing halaga ng gobernador ng Yin ay gagawa ng daan para sa ibang tao. Iniisip nila kung gaano kakilakilabot ang taong binibigyan niya ng daan. Patayin mo siya para ipaghiganti si Yesenia at ang ikapito at ikawalong kapatid na lalaki, utos ng lalaking pinong lalaki. Hindi natin siya mapapatay. Sigaw ulit ni Javier. Kuya, dapat nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Sa impyerno na may pagsasaalang-alang. Galit na galit ang pulang buhok. I don't care who Herman is. She dared to kill my brothers. She'll pay with her life today. Bigla niyang itinaas ang kanyang palad, na naglalaman ng Mar-Ingel na crepe myrtle energy. Sa sandaling iyon, ang buong kaharian ay nanginig. Sinabayan ng umaalulong na hangin, nabasag ang kawalan. Kung sino man ang maglakas loob na pumatay sa aking asawa't anak, lipulin ko ang kanilang 18 henerasyon ng mga ninuno. Sa isang dagandong, isang tri-kulay na puwersa ng kulay abo, itim, at puti ang bumagsak mula sa kawalan. Kabanata 6683. Ang lalaking pula ang buhok at ang iba pa ay likas na tumangala. Nakita nila ang isang napakagandang kampana na kumikinang na may banal na liwanag sa kawalan na bumababa hanggang sa ito ay nakasabit ng direkta sa itaas ng kanilang mga ulo, pagkatapos ay dahan-daang tumigil sa pag-ikot. Agad na bumalot sa kanila ang makulay na liwanag na nagmumula rito. Sa ilalim ng nakakatakot na makulay na liwanag, maging sila, kasing lakas ng 9th Zyklon rank, ay nagbago ng husto ang kanilang mga mukha. Dali-dali nilang tinakpan ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Ano yun? Parang higanteng kampana. Nakakatakot ang kapangyarihang ito. Pakiramdam ko ay pinipigilan ang lakas ko. Hindi pwede. Imposibleng may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa mundong ito. Bilasan mo, sunggaban mo ang gobernador ng Yin. Huwag mong hayaang makatakas siya sa kanyang mga panlilinlang. Sa iyak at hiyawan ni Xian at ng iba pa, inatake nila ang babaeng nakapaligid sa bilog. Ang mas ikinagulat nila ay ang babae ay binalot ng makulay na liwanag ng kampana. Isang transparent na hugis itlog na aura ang nabuo sa paligid ng kanyang periphery, na naging sanhi ng pag-rebound kaagad ng puwersa ng kanilang mga pag-atake. Sa gitna ng umuusbong na mga pagsabog, si Xian at ang iba pa, na tinamaan ng backlash, ay sabay-sabay na pinalipad pabalik ng libo-libong metro. Nataranta sila matapos magpakatatag. Paano ito posible? Nagulat ang lalaking Pino at nanlaki ang mga mata. Naharang ng kampana ang pinagsama-sama nating pag-atake. Huwag na tayong mag-alala tungkol sa kampana sa ngayon, ang namumulang lalaking pula ang buhok. Lahat, gamitin natin ang lahat ng ating lakas para patayin muna ang gobernador ng Yin. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang singil na may Mar-Ingel na gininto ang lilang kapangyarihan, mabilis na umatake sa babae. Ang iba pang mga powerhouse sa iba't ibang posisyon ay agad na naglunsad ng pag-atake sa babae ng sabay-sabay. Nang sila ay nagsalubong at naglunsad ng kanilang mga pag-atake, isang figure na napapalibutan ng makulay na liwanag ang bumaba mula sa kawalan sa sandaling sila ay lumapag. Ang figure ay nagdala ng nakakatakot na kapangyarihan at bumagsak na parang kidlat. Boom! Ang hindi mabilang na Mar-Ingel na itim na kapangyarihan ay biglang kumalat sa ilalim ng dumadagandong na yumanig sa kaharian, na naging dahilan upang mabilis na napailing si Xian at ang iba pa, na nagmamadaling umakyat. Sina Seamus at Simeon ay bumagsak sa bundok sa likuran nila mula sa epekto ng nakakatakot na puwersang ito. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa ng may malakas na kalabog, nagbuga ng maraming dugo habang nakahandusay. Anong nakakatakot na lakas ito? Nanginginig na bulalas ni Simeon. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay nakayuko, at siya ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay. Dumura din si Seamus sa kanyang bibig at nanginginig ang buong katawan. We can't afford to provoke this woman, she is too ruthless. Habang nagsasalita siya ay nakayuko rin ang ulo niya at agad siyang nawala ng malay. Gayunpaman, lumuwa rin sila ng dugo, gulo-gulo ang kanilang buhok, at nagtamo sila ng matinding pinsala. Ang lalaking pula ang buhok ang pinakamalakas.
Sa gulat ay muli nilang nilingan ang kinaroroonan ng babae, buti na lang may dagdag na figure. Lumitaw ang isang makisig na binata na may mahabang buhok, nakasuot ng itim na damit, napapaligiran ng nagniningning na lila itim na liwanag. Ang nakakatakot na itim na kapangyarihan na nagpalipad sa kanila ngayon ay nanggaling sa taong ito. Sino siya, at bakit ang lakas niya? Parang hindi siya isang Declan rank powerhouse. Hindi, ang kapangyarihan na ipinakita niya ay napakapamilyar. Nanginginig ang boses ni Javier habang inililipat ang kanyang boses, oo, tama. It's Yanni's Marcy Ice Power. Nang marinig ang mga salitang, Marcy Ice Power, agad na nagulat si Sian at ang iba pa. Sa pagtingin kay James sa lupa, ang mahigpit na nakakuyom na mga kamao ay naglalaman ng Marcy Ice Power. Sa sandaling ito, ang kanyang galit ay tumaas sa sukdulan nito. Sa harap ng nakakatakot na aura, nanginginig ang pisngi ng lalaking Pino. Brat, huwag kang masyadong maangas. Maaaring ikaw ay nasa ikasyam na Declan rank, ngunit gayon din kami. Sa pag-aakalang kaya mong diktahan kung paano natin matatapos ang ating wakas, hindi ka kwalipikado. Isinagawa ni James ang terrace astride step at agad na nagpakita sa kanyang harapan bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Siya ay napakabilis na hindi sila makapag-react sa oras. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang sumabog habang ang kamay ni James, na nilagyan ng Marcy Ice Power, ay mahigpit na hinawakan ang lalamunan ng pinong lalaki, at pilit siyang binuhat. Kahit ang 9th Declan rank powerhouses ay hindi ka makakapagligtas, basura. Ang isa pang kamay ni James ay lumundag sa nakakatakot na Marcy Ice Power, mabilis na nag-transform sa isang umuungal na tigre na sumalpok sa ulo ng pinong lalaki. Boom! Sa isang nakakabinging dagandong, ang ulo ng lalaki ay agad na naputol, ang dugo ay nag-spray kung saan-saan, isang nakapangangilabot na tanawing pagmasdan. Ang kasuklam-suklam na tagpo ay yumanig sa lahat, lalo na ang lalaking mapula ang buhok, na kahit malapit, ay tulala na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Matalino si Javier, dumistansya agad siya kay James nang makabalik na siya sa katinuan na parang na-anticipate na niya ang lahat. Sa lupa, hindi napigilan ni Lady Herodias na huminga ng malalim. Nakapatay lang ang batang ito ng isang powerhouse ng 9th Declan rank sa isang galaw, at sa ganoong kalupitan. Baka napizes siya. Nakipag-fuse na siya sa Marcy Ice Soul ni Yanni. Iilan lang sa baba ng Declan rank ang makakapantay niya, ani Igor, hands behind his back. At tungkol naman sa kalupitan, maawain ba ang mga ginawa nila sa gobernador ng Yin? Ang gobernador ng Yin ay parang masakit na lugar para kay James. Ang sinumang humipo sa kanyang asawa ay nagtutulak sa kanya upang ilabas ang kanyang galit. Nakaramdam si Lady Herodias ng lamig sa kanyang gulugod. Bumaba ang tingin niya sa protektadong si Thea. Kakaiba talaga ang asawa mo. Siya ay kadalasang nagpapakababa, ngunit kapag siya ay nagngangalit, kahit na ang mga Diyos at mga demonyo ay natatakot sa kanya. Higit pa riyan ang potensyal niya, mahinang sagot ni Thea. I'm proud to be his wife. Tingnan mo kayong dalawa, parang isang pares ng star-crossed lovers. Bumantong hininga si Lady Herodias. Sana hindi na kayo maghihiwalay pa. Sa kawalan, pinitik ni James ang kanyang palad at inihagis ang walang ulong katawan ng pinong lalaki sa Years 1 Genesis Bell. Lysia, ipaubaya ko na siya sa iyo. Absorb everything of him hanggang sa wala na. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, ang nakakatakot na aura at ang phoenix na pinakawalan ni James ay agad na sumabog. Ang shockwave ay nagpalipad sa kanya at sa lalaking pula ang buhok. You can be considered a true opponent, malamig na wika ni James habang pinapakalma ang sarili. Ang 9th Declan rank ay walang espesyal. Puno ng galit ang mukha ng lalaking pula ang buhok. Siya ay umungal, ang aking Declan rank ay bihirang makatagpo ng isang laban. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, naging sanhi siya ng panginginig ng buong lugar habang ang hindi mabilang na malawak na chaos power ay mabilis na hinayla patungo sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si Igor sa lupa, mag-ingat ka, James. Siya si Sian Monroe, ang Heavenly Virtue Master, na may kultibasyon na papalapit sa isang powerhouse ng Declan rank.
Minsan siya ay nireranggo na pangatlo sa nangungunang 10 pinakamalakas sa Tai Chi World. Ngumisi si James at humarap kay Sian gamit ang Terrace Astride Step. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kamao, na tinawag ang isang napakalaking itim na dragon na ipinakita mula sa Marcy Ice combat form. Nag-iipon na ng lakas si Sian nang biglang hamarang, halos hindi nakaiwas sa mabangis na suntok ni James sa isang mabilis na pag-iwas. Nang lumingon siya sa counterattack sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, hindi mabilang na mga sword lights ang nag-sweep out, para lamang hampasin sa kawalan ng biglang nawala si James. Gumagamit ba siya ng invisibility? Laking gulat ni Sian. Nang inag ang lahat, mabilis siyang nahati sa 4 na solidong clone upang palibutan ang kanyang pangunahing sarili. Gayunpaman, ang napakaraming Years 1 Genesis Bell ay bumaba mula sa kawalan sa susunod na sandali, na naging isang napakaraming 6 na kulay na ilaw at agad na bumubuo ng isang malaking porma sayon. Namutla ang ekspresyon ni Sian sa gulat. Nang malapit na siyang pumailanglang sa langit, ang hindi mabilang na quasar lightning ay biglang bumaba mula sa kawalan. Sa gitna ng dumadagandong na dagandong, si Sian at ang kanyang 4 na clone ay nanginginig ng marahas at bumagsak sa ilalim ng pag-atake ng quasar lightning. Saktong paglapag niya sa lupa, ang buong lugar ay biglang sumabog na may nagliliyab na 10 kulay na apoy, na mabilis na nilamon siya. Sa isang masakit na sigaw, na parang tinamaan ang kanyang kaluluwa, ang pangunahing sarili ni Sian ay muling lumundag, ngunit napigilan lamang ng quasar lightning. Kaagad pagkatapos, ang isang maliit na figure na nagniningning na may 6 na kulay na liwanag sa loob ng malaking porma sayon ay mabilis na nagbago sa isang bahid ng 6 na kulay na sword light, na tumagos sa katawan ni Sian sa bilis ng kidlat. Sa isang puff, isang subo ng dugo ang nag-spray out, at ipinakita ni Sian ang isang nakakagulat na hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang mas nakakagulat ay ang 6 na kulay na sword light na tumusok sa kanyang pangunahing sarili ay hindi lamang huminto kundi tumagos din sa bawat isa sa kanyang 4 na clone, na nagdulot ng nakakatakot na pagsabog. Kumunot ang noo ni James. Agad niyang ibinaba ang palad. Isang pagsabog ng purplish-black energy ang bumaril, at ang Years 1 Genesis Bell, na natamba sa kawalan, ay mabilis na nahulog, kumalabog habang tinatakpan nito si Sian. Saka lang niya inangat ang ulo para tumangala sa langit. Sa gitna ng makapal na lilang ulap, lumitaw ang isang mar-angel na matanda. Nakasuot siya ng asul na saffron na damit na may kulay abo na buhok at balbas, hindi naglalabas ng ningning at nagmumukhang simple at walang palamuti, na ginagawang mahirap na makilala ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, nagawa niyang tap-okan ang isang masa ng mga lilang ulap at bumaba ng dahan-dahan. Kumunot ang noo ni Lady Herodias nang makita ang matanda. Bakit nandito si Corey Damien? Corey Damien. Bulalas ni Igor, siya ang dating pangalawa sa pinakamalakas sa Tai Chi World. Nagpunta talaga siya sa Great Historical Land. Samantala, hindi napigilan ni James na sumimangot habang kaharap si Corey, na nakalutang sa ere sa mga lilang ulap. Pinili, ikaw ang unang nang ahas na magdulot ng gulo sa pasukan ng dakilang lupang pangkasaysayan, sabi ni Corey, na maluwag sa pag-ikot ng kanyang balbas. Talagang mapangahas ka. Sa mga salitang ito, malamig na nagtanong si James, so ano? Nagdilim ang mukha ni Corey. Alam mo ba kung ano ang Taoism? Ano ang mga patakaran? Ang Taoism at mga tuntunin ay mga archaic na bagay na walang interes na pagtalunan ni James. Mabuti, huminga ng malalim si Corey. Isinasaalang-alang na ikaw ay isang buhay na nilalang na hindi nakakaunawa sa Taoism, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kailangan mong bitawan kaagad si Sian. Siya ang tagapag-alaga ng ating pagpasok sa dakilang lupang pangkasaysayan, ang awtoridad ng lupain, na hindi dapat madungisan. Ang mga patakaran ay hindi dapat sirain. Noong una, ayaw ni James na mag-abala sa matandang ito, ngunit punong-puno siya ng sarili, kumikilos na parang siya ang pinakadakila sa mundo. Nagdala pa siya ng ilang awtoridad na hindi madungisan. Napilitan si James na makipag-ugnayan. Sa pag-iisip nito, napangiti si James, kaya, ang dakilang lupang pangkasaysayan ay isang lugar din ng dumi at katiwalian. Bastos ka! Galit na sigaw ni Corey.
Gaano ka kalakas loob na Sir-on ang dakilang lupang pangkasaysayan? Hindi ba totoo? Sinabi ni James sa bawat salita, dahil isa kang kataas-taasang nilalang mula sa Great Historial Land, dapat mong malaman kung ano ang nangyayari dito. Buntis ang asawa ko. Kanina, nahihigitan siya at pinahiya ng mga ito. Ikaw, bilang tinatawag na autoridad at mga panuntunan, ay hindi lumabas upang pigilan ito. Ngayon, ang mga hamak na ito ay muntik na kong patayin, ngunit lumalabas ka para turuan ako tungkol sa autoridad at mga tuntunin. Anong uri ng autoridad, at anong uri ng mga tuntunin ito? Halos isang sigaw ang huling pangungusap ni James, dahilan para hindi makapagsalita si Cory. Napakamangmang maliit na brat. Sumibol sa galit si Cory. Pinisil niya ang kanyang mga kamay habang lumilipad ang 12-dosenang mga Purple Forces patungo kay James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalutas ng Marcy Ice Power na pinakawalan ni James. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Cory sa sukdulan. Nakuha mo ang Marcy Ice Power ni Yanni at isinama pa ang kanyang Marcy Ice Soul. Sa katunayan, mayroon kang ilang lakas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ito lang ang makakalaban sa aking Zalador Declan rank? Sa pamamagitan nito, itinuro niya ang kanyang dalawang daliri sa kawalan, gumuhit ng isang malaking pattern ng Tai Chi. Iniluwa nito ang hindi mabilang na makakapal na Tai Chi Energy Ball na lumipad patungo kay James. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Gumawa siya ng ilang hakbang gamit ang Terrace Astride Step, tinapakan ng Tai Chi Energy Balls habang diretso siyang nakacharge kay Cory. Ang Terrace Astride Step. Interesting. Nakaharap si James ng malapitan, hindi umatras si Cory bagkus ay umabant. Agad siyang nakipag-away kay James. Ang ika-9 na Declan rank powerhouse laban sa isang Zalador Declan rank ay isang ganap na asymmetric na paghaharap. Gayunpaman, pantay na nilabanan ni James si Cory sa pamamagitan ng pag-asa sa Terrace Astride Step, ang Dawn Blaze Form, ang Chaosinyang Ice, na pinalakas ng Marcy Ice Combat Form, at ang Marcy Ice Soul. Pinuno din nito si Cory ng matinding kahihiyan. Galit na galit, ipinakita niya ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit ang bawat isa ay nasira ng Chaosinyang Ice ni James, na pinigilan bago sila mamulaklak. Anong masungit na brat? Sa tingin mo ba maaari kang tumawid sa mga kaharian para makipaglaban dahil lang sa nakuha mo ang mana ni Yanni? Nagmura si Cory. Inabot niya ang kawalan, ipinatawag ang isang kumikinang na lila na longsword sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, bigla niya itong winalis, at hindi mabilang na mga purple na sword lights ang lumabas mula sa longsword. Sa gitna ng mahinang mga tunog, si James, na ang Dawn Blaze form ay hindi pa ganap na nakaiwas, ay agad na sumailalim sa mapangwasak na mga suntok at mabilis na pinalipad. James. Nang makita ito, si Igor ay nagalit at mabilis na umakyat sa kalangitan. Biglang, ang malawak na Turtle Power, na sinamahan ng isang matuwid na aura, ay baliw na durog patungo kay Cory. Hey, alagad ni Turtle, mahinang ngumuso si Cory. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang kanyang espada, at binasag ng isa pang purple na sword energy ang matuwid na aura at Turtle Power. Sa isang umuusbong na tunog, pinalipad din si Igor. Agad na ginamit ni James ang Terrace Astride Step upang maabot si Igor. Nag-aalalang tanong niya, Mr. Igor, okay ka lang? Walang seryoso, sagot ni Igor habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang tagumpay na sword ni Cory ay talagang mabigat, ngunit siya ay sapat na walang kahihiyan. Alam niyang hindi niya forte ang close combat, kaya ganito pa rin ang ginagawa niya. Nang matapos siyang magsalita, pinakawalan ni Lady Herodias si Thea at galit na sumigaw, si Igor ang asawa ko. Ako lang ang makakalaban sa kanya, wala nang iba. Kasabay nito, siya ay kumislap at sumambulat ng nakakatakot na Turtle Power, ang kanyang lilang gininto ang liwanag ay mabilis na bumabalot sa kaharian. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang Turtle Sword at marahas na hinampa si Cory. Prinsesa Herodias, kumunot ang noo ni Cory. Hindi ko inaasahan na ilalabas mo man lang ang Turtle Sword. Kung gayon, kukunin ko ang iyong espada ngayon. Habang nagsasalita siya ay mabilis na naging kulay ube na liwanag at tumakbo patungo kay Lady Herodias.
Nakita ito nina James at Yegor at agad na nakipagsagupaan sa lilang liwanag na binago ni Cory. Boom! Sa gitna ng isang nakagugulat na dagandong sa mundo, mabilis na napaatras sina James at Yegor. Ang basag na purple na sword light ay agad na nagpakita kay Cory. Galit na galit siya sa sukdulan. 3 maliliit na langgam, dudurugin ko ang iyong mga katawan sa 10,000 piraso at lilipulin ang iyong mga banal na anyo. Muli siyang sumabog na may napakalawak at walang hangganang kapangyarihan, mabilis na binalot ang kaharian ng Purple Glow. Napakamangmang maliit na brat. Sumibowl sa galit si Cory. Pinisil niya ang kanyang mga kamay habang lumilipad ang 12-dosenang mga Purple Forces patungo kay James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalutas ng Marcy Ice Power na pinakawalan ni James. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Cory sa sukdulan. Nakuha mo ang Marcy Ice Power ni Yanni at isinama pa ang kanyang Marcy Ice Soul. Sa katunayan, mayroon kang ilang lakas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ito lang ang makakalaban sa aking Zalador Declan rank? Sa pamamagitan nito, itinuro niya ang kanyang 2 daliri sa kawalan, gumuhit ng isang malaking pattern ng Tai Chi. Iniluwa nito ang hindi mabilang na makakapal na Tai Chi Energy Ball na lumipad patungo kay James. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Gumawa siya ng ilang hakbang gamit ang Terrace Astride Step, tinapakan ang Tai Chi Energy Balls habang diretso siyang nakacharge kay Cory. Ang Terrace Astride Step. Interesting. Nakaharap si James ng malapitan, hindi umatras si Cory bagkus ay umabant. Agad siyang nakipag-away kay James. Ang ika-9 na Zaclan rank powerhouse laban sa isang Zalador Declan rank ay isang ganap na asymmetric na paghaharap. Gayunpaman, pantay na nilabanan ni James si Cory sa pamamagitan ng pag-asa sa Terrace Astride Step, ang Dawn Blaze Form, ang Chaosinyang Ice, na pinalakas ng Marcy Ice Combat Form, at ang Marcy Ice Soul. Pinuno din nito si Cory ng matinding kahihiyan. Galit na galit, ipinakita niya ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit ang bawat isa ay nasira ng Chaosinyang Ice ni James, na pinigilan bago sila mamulaklak. Anong masungit na brat? Sa tingin mo ba maaari kang tumawid sa mga kaharian para makipaglaban dahil lang sa nakuha mo ang mana ni Yanni? Nagmura si Cory. Inabot niya ang kawalan, ipinatawag ang isang kumikinang na lila na longsword sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, bigla niya itong winalis, at hindi mabilang na mga purple na sword lights ang lumabas mula sa longsword. Sa gitna ng mahinang mga tunog, si James, na ang Dawn Blaze form ay hindi pa ganap na nakaiwas, ay agad na sumailalim sa mapangwasak na mga suntok at mabilis na pinalipad. James. Nang makita ito, si Yegor ay nagalit at mabilis na umakyat sa kalangitan. Napakamangmang maliit na brat. Sumibowl sa galit si Cory. Pinisil niya ang kanyang mga kamay habang lumilipad ang 12-dosenang mga Purple Forces patungo kay James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalutas ng Marcy Ice Power na pinakawalan ni James. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Cory sa sukdulan. Nakuha mo ang Marcy Ice Power ni Yanni at isinama pa ang kanyang Marcy Ice Soul. Sa katunayan, mayroon kang ilang lakas. Gayunpaman, sa tingin mo ba ito lang ang makakalaban sa aking Zalador Declan rank? Sa pamamagitan nito, itinuro niya ang kanyang 2 daliri sa kawalan, gumuhit ng isang malaking pattern ng Tai Chi. Iniluwa nito ang hindi mabilang na makakapal na Tai Chi Energy Ball na lumipad patungo kay James. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Gumawa siya ng ilang hakbang gamit ang Terrace Astride Step, tinapakan ang Tai Chi Energy Balls habang diretso siyang nakacharge kay Cory. 1/3. Ang Terrace Astride Step. Interesting. Nakaharap si James ng malapitan, hindi umatras si Cory bagkus ay umabant. Agad siyang nakipag-away kay James. Ang ika-9 na Zaclan rank powerhouse laban sa isang Zalador Declan rank ay isang ganap na asymmetric na paghaharap. Gayunpaman, pantay na nilabanan ni James si Cory sa pamamagitan ng pag-asa sa Terrace Astride Step, ang Dawn Blaze Form, ang Chaosinyang Ice, na pinalakas ng Marcy Ice Combat Form, at ang Marcy Ice Soul. Pinuno din nito si Cory ng matinding kahihiyan. Galit na galit, ipinakita niya ang lahat ng kanyang supernatural powers, ngunit ang bawat isa ay nasira ng Chaosinyang Ice ni James, na pinigilan bago sila mamulaklak. Anong masungit na brat?
Sa tingin mo ba maaari kang tumawid sa mga kaharian para makipaglaban dahil lang sa nakuha mo ang mana ni Yoni? Nagmura si Cory. Inabot niya ang kawalan, ipinatawag ang isang kumikinang na lila na longsword sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, bigla niya itong winalis, at hindi mabilang na mga purple na sword lights ang lumabas mula sa longsword. Sa gitna ng mahinang mga tunog, si James, na ang Dawnblaze form ay hindi pa ganap na nakaiwas, ay agad na sumailalim sa mapangwasak na mga suntok at mabilis na pinalipad. James. Nang makita ito, si Yegor ay nagalit at mabilis na umakyat sa kalangitan. Biglang, ang malawak na Turtle Power, na sinamahan ng isang matuwid na aura, ay baliw na durog patungo kay Cory. Hey, alagad ni Turtle, mahinang ngumuso si Cory. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang kanyang espada, at binasag ng isa pang purple na sword energy ang matuwid na aura at Turtle Power. Sa isang umuusbong na tunog, pinalipad din si Yegor. Agad na ginamit ni James ang Terrace Astride Step upang maabot si Yegor. Nag-aalalang tanong niya, Mr. Yegor, okay ka lang? Walang seryoso, sagot ni Yegor habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang tagumpay na sword ni Cory ay talagang mabigat, ngunit siya ay sapat na walang kahihiyan. Alam niyang hindi niya forte ang close combat, kaya ganito pa rin ang ginagawa niya. Nang matapos siyang magsalita, pinakawalan ni Lady Herodias si Thea at galit na sumigaw, si Yegor ang asawa ko. Ako lang ang makakalaban sa kanya, wala nang iba. Ang napakatinding pressure at ang nakakatakot na momentum na katulad ng isang apocalypse ay bumagsak sa kanilang mga kaluluwa, na naging dahilan upang maranasan nina James, Lady Herodias, at Yegor ang isang walang katulad na pakiramdam ng pang-aapi. Ang tatlong super powerhouse na ito, na maaaring mangibabaw sa lahat ng bagay sa Genesis World, ay natagpuan ang kanilang sarili na dwarf sa harap ng Zalador Declan Rank Powerhouse. Ipinakita nito ang matinding takot ng Declan Rank Powerhouse. Labas tayo lahat. Umahan ang matuwid na aura ni Yegor sa kanyang katawan habang siya ay sumisigaw. Idinagdag ni Lady Herodias, ilabas natin ang ating buong lakas sa pamamagitan ng pinagsamang welga. Sagot ni James, pigilan niyo siyang dalawa, lalapit ako. Agad namang kumilos sina Yegor at Lady Herodias nang marinig ito. Ang Turtle Power, na nagniningning na may gininto ang kinang, at ang pulang-pula na matuwid na aura ay nagsanib sa isa, na agad na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Sa isang makulay na hanay ng mga kulay at isang nakakabinging dagandong, dumiretso sila patungo kay Cory. Sa pagharap sa biglaang pagtaas ng kapangyarihan, ang mabigat na Cory ay hindi nang ahas na maliitin ito. Gamit ang isang slash ng kanyang triumphant sword, isang transcendent na kapangyarihan ng purplish blue sword light ay agad na sumalungat. Sinamantala ang pagkakataong ito, isinagawa ni James ang Terrace Astride Step at gumawa ng 8 magkakasunod na hakbang. Sa kabila ng pagpigil ng hindi mabilang na purplish blue forces at ang kanyang bilis na bumababa ng husto, matagumpay niyang naisara si Cory. Natarante si Cory nang lumitaw si James. Nalampasan mo ang aking Chaos Chrome. Sa isang malisyosong ngiti, isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni James. Ang nakakatakot na Marcy Ice Power, na sinamahan ng Historical Power, ang Hongrome Essence, at ang Chaos Essence, ay agad na nagbago sa isang umuungal at makulay na dragon. Dumiretso ito sa ulo ni Cory. Ang lakas at takot ng welga na ito ay nagpagulat pa kay Cory. Sa sobrang gulat, ang mga mata ni Cory ay kumislap na may purplish blue light, mabilis na napalitan ng 2 pisikal na clone na sumugod upang salubungin ang pag-atake. Boom! Boom! 2 pagsabog na nakakasira ng lupa ang naganap habang ang purplish black dragon na pinakawalan ni James ay mabilis na nabasag ang isa sa mga clone. Sa natitirang epekto ng Hongrome Essence at ng Chaos Essence, si Cory, nakakatalikod pa lang, ay nabasag ang kalahati ng kanyang mukha, na agad na napuno ng dugo at laman. Sa isang kahabag-habag na hiyaw, lumipad siya pabalik. Samantala, natamon si James ng dumadagandong na epekto ng isa pang clone ni Cory. Ipinadala siya sa paglipad ng 10,000 light years ang layo. Sa isang kisap mata, ang purplish blue sword light na inilabas ni Cory ay nahati ang mga kapangyarihang pinakawalan ni Yegor at Lady Herodias. Agad silang pinalipad nito.
Lahat ng apat na mandirigma ay nagsimulang umubo ng dugo sa ilalim ng dumadagandong na pagsabog. Magkagayunpaman, napakalaking milagro ang kakayahang masaktan ng husto ang isang Zalador Declan Rank powerhouse na may pinagsamang buong puwersa ng tatlong 9th Zeklan Rank powerhouse. Patatagin ang kanyang kinatatayuan, si Cory ay mukhang nakakatakot na may gusot na buhok at kalahati ng kanyang mukha ay nabasag. Gayunpaman, ibinalik niya ang kanyang ulo at humagalpak ng tawa. Ito ay napakaganda. Matagal na rin simula nang makaharap ako ng napakabigat na kalaban. Gayunpaman, sa palagay mo kaya mo akong talunin, isang Zalador Declan Rank powerhouse, sa ganitong antas ng lakas. Isa lang itong pipe dream. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at isang makapal na purplish blue light ang bumungad sa kanyang katawan. Sa isang iglap, mabilis na bumalik sa orihinal nitong kalagayan ang kanyang kalahating sugat na pisngi, at muling lumundag ang kanyang lakas. Nakangiting tumanggo si James. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang sabihin ang mga ganoong salita, alam niya ang intensyon at personalidad ng kanyang dalawang nakatatanda. Hindi na kailangang mag-abala sa pagiging formal. Sa sandaling iyon, isang malaking purplish black lotus ang biglang bumangon sa likod nila. Umugang ito habang umiikot, bumaba ng may magenta na ilaw at mabilis na bumalot sa kanilang tatlo. Si James at ang iba ay namangha nang makitang mabilis na naghihilom ang kanilang mga sugat sa loob ng liwanag. Nang tumangala sila, nakita nila si Thea na nakaupo sa itim na higanteng lotus, na nagpapakita ng walang katulad na kabanalan. Paano ko makakalimutan? Siya na ang makalangit na landas ngayon. Excited na bulalas ni Lady Herodias. Ang galing! Napangiti si Yegor. Sa Yin Governor, na siya ring Dark Heavenly Path, hindi tayo maaaring mamatay. James conveyed to Thea, retreat to the fourth layer of the Forlet land if you can't hold on. May kanya-kanya tayong paraan. Sumagot si Thea, gusto kong mabuhay at mamatay kasama ka. Nang marinig ang tugon, pinunasan ni James ang dugo sa kanyang bibig. Tumingin siya sa unahan kay Cory, at sinabing, mga nakatatanda, gawin natin ito. Mabilis na kumilos sina Yegor at Lady Herodias, na nagpakawalan ng ilang welga ng Turtle Power at ang matuwid na aura kay Cory. Kasabay nito, tinapakan ni James ang Turtle Power at ang matuwid na aura para sumugod kay Cory. Mabuti, lumapit ka sa akin. Umungol si Cory. Ang kanyang katawan ay nagniningning ng purplish blue light, na hati sa isa, pagkatapos ay dalawa, at kalaunan ay 8 pisikal na clone, na lahat ay humarap kay James ng sabay-sabay. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng isang mabangis na dragon sa kalangitan habang pinakawalan ni James ang isang purplish black dragon gamit ang kanyang kamao. Sabay-sabay, ginamit niya ang Dawnblaze form para mag-flash at manuntok muli, na nagpadala ng umaatungal na tigre na umaarangkada. Sa susunod na sandali, ang purplish black dragon at ang umuungal na tigre ay bumangga sa mga pisikal na clone ni Cory. Isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog. Kinuha ang pagkakataon, ginamit ni James ang Terrace Astride Step upang lumitaw sa harap ng pangunahing sarili ni Cory at nagpakawala ng 10,000 suntok. Bagamat hindi niya espesyalidad ang malapit na labanan, pantay na nakipaglaban si Cory kay James sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang transcendent na bilis at mabigat na paglilinang ng Zalador Declan Rank. Nagpalitan sila ng suntok mula sa langit hanggang sa lupa at mula sa lupa hanggang sa kawalan. Samantala, sina Lady Herodias at Yegor ay sumali sa away. Nakipag-ugnayan sila sa 8 pisikal na clone ni Cory sa isang matinding labanan. Ito ay isang natatangi at matinding sobrang labanan kung saan ang magkabilang panig ay inilapat ang lahat ng kanilang lakas, na pinakawalan ang lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Ang Purplish Golden Turtle Power, Crimson Righteous Aura, Purplish Black Light, at Purplish Blue Light ay nag-intertwined at tumawid sa kawalan. Dinaig ni James ang Chaos Net sa pamamagitan ng paggamit ng Turtle Sword. Tapos, mabilis siyang lumingon. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Hindi inaasahan ni James na mahuhulog sa kamay ng kaaway sina Yegor at Herodias. Hahaha. Histeryosong tumawa si Cory. Mayroon kang pambihirang kapangyarihan, natanggap mo rin ang kaalamang nakapaloob sa Marcy I. Soliani at gumanap ng mas mahusay kaysa sa orihinal na lumikha nito.
Maaaring hindi kita matalo, ngunit maaari kong laging durugan ang dalawang mahihinang ito. Kinulong ni James ang kanyang mga kamao. Sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ikaw, isang Xerxodale Conrank cultivator, ay nagbabanta sa iyong kalaban sa pamamagitan ng pag-hostage. Hindi mo ba iniisip na mawala ang iyong dignidad? Dignidad. Ngumisi si Cory, nabubuhay tayo sa mundo kung saan nangingibabaw ang pinakamalakas. Mapapanatili mo lamang ang iyong dignidad kung ikaw ay sapat na malakas. Ngayon, maaari kong lipulin ang parehong mga estudyante ni Turta anumang oras sa isang simpleng utos ng aking Zen. Lalaban ka pa ba? Habang si James ay nanatiling tahimik, si Cory ay ngumisi ng masama. Masasabi ko na kayo at ang dalawang mahihina ay may malapit na relasyon. Handa pa nga silang isugal ang buhay nila para tulungan ka. Wala ka bang magagawa at panuurin silang mamatay sa harap mo? Hinigpitan ni James ang kanyang mga kamao. Isang murderous aura ang lumabas sa kanya. Sa proseso ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang, si James ay nakatagpo ng lahat ng uri ng mga lalaki. Maaari silang maging malupit, tuso at mapagkalkula, o hindi tapat at dalawang mukha. Gayunpaman, hindi kailanman nakilala ni James ang isang walang hiyang tulad ni Cory. Sa mismong sandaling iyon, malakas na tumawag si Herodias mula sa loob ng sword formation na pinalakas ng triumphant sword, James, huwag kang mag-alala sa amin. Labanan mo siya. Sa pagpapagaling ng gobernador ng Yin sa iyong mga sugat, maaari mo siyang labanan hanggat gusto mo, ngunit siya ay mag-isa. Ang kanyang mga kapangyarihan ay hihina sa kalaunan. Sa iyo ang tagumpay. Gawin mo, James. Sigaw ni Yegor. Walang sinuman sa US ang dapat matali ng ilang kakaibang alituntunin o tinatawag na nakatakdang kapalaran. Kailangan nating pagtagumpayan ang mga bagay na ito na nakakadena sa atin at humahantong sa sarili nating mga landas. Iyon lang ang paraan para makontrol natin ang ating kapalaran. Habang nakikinig siya sa mag-asawa na humihimok sa kanya na kumilos, nakabuo si James ng nakamamatay na dami ng Marcy Ice Power sa gitna ng kanyang mga palad. Biglang ibinaba ni Cory ang kanyang espada at nagpadala ng putok ng purplish-blue sword energy patungo sa sword formation. Halos magkasabay na sumigaw sina Herodias at Yegor. How dare you two butt in senselessly? Galit na sumigaw si Cory, kung hindi dahil nandito ang lalaking ito, si James Caden, napatay ko na kayong dalawa ngayon. Nang marinig niya ang kanilang paghihirap na hiyawan, nag-atubili si James nang sisimulan na niya ang kanyang pag-atake. Hindi niya kayang isipin na kailangang isakripisyo sina Yegor at Herodias. Parang pamilya na sa kanya ang mag-asawa. Tsaka nagpunta dito ang mag-asawa dahil sa kanya. Hindi makakaharap ni James si Truett kung mabibigo siyang maiuwi ng ligtas ang kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, nakilala ni James ang isang makapangyarihan at tusong kalaban sa pagkakataong ito. Kailangan niyang talunin ang kanyang kalaban ng mabilis sa isang kritikal na suntok. Kung hindi, malalagay sa alanganin ang buhay ng mag-asawa. Mahuhulog din si James sa bitag ng lalaki. Alam mo ang kahihinatnan. Napabuntong hininga si Lizia. Kung ang sitwasyon ay hindi gaanong kakilakilabot, ito ay sapat na kakilakilabot, pinutol siya ni James. Sa harap ko, nasa atin sina Mr. Yegor at Ms. Herodias, na nakulong. Sa likod ko, nasa akin ang aking buntis na asawa. Naubusan na ako ng options. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lizia. Sige. Samasang-ayon ako. Sagot ni James, kausapin mo siya. Susubukan kong mag-stall para sa mas maraming oras. Ma'am, sagot ni Lizia. Mas may naramdaman si James sa kanyang mga sinabi. Nagtanong siya ng walang pakialam, paano kung gagawin ko? Magaling. Ngumisi ng masama si Cory. Kung ganoon, tiyak na nakuha mo ang Historial Soul Pearl. Natahimik si James. Kaya, ang matandang fox na ito ay habol sa Soul Pearl, ngunit naabot na niya ang Xerxodeclan rank. Ano ang silbi ng pagkakaroon niya ng Historial Soul Pearl? Pagmumuni-muni niya. Ngumisi si Cory. Iabot mo sa akin. Palalayain ko ang dalawang mahihinang iyon kung isumpa mo ang iyong katapatan sa akin at gagawin mo ang aking mga utos. Bibigyan din kita ng permiso na patayin si Sian at kunin ang kanyang posisyon bilang tagapag-alaga ng pasukan sa Great Historial Land. Nagniningning ang kanyang mga mata sa katakawan.
Ano pa, makakatulong ako sa pagtupad ng wish mo. Magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Great Historical Land sa anyo ng isang Aussia at makita kung ano ang hitsura doon. Ngumisi si James. Ang iyong alok ay medyo nakakaakit. Well, syempre, isang malawak na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Cory. Ikaw ay may parehong ultimate golden body at Yannis Marcy Eye Soul Pearl. Wala kang gamit para sa Historical Soul Pearl. Sa halip, maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang Historical Soul Pearl. Hindi ba magandang bargain? Tumawa si Cory sa mahinang boses. Higit sa lahat, kasama rin dito ang iyong anak. Nais ng gobernador ng Yin na may hatid ang sanggol sa Great Historical Land. Kaya kung dalhin kayong lahat doon sa aking sarili nang hindi nagdudulot ng anumang isyu para sa inyong grupo. Magiging maginhawa para sa iyo kung papayag ka na magtrabaho sa akin. Ano ang dapat pag-alinlanganan? Naningkit ang mga mata ni James. Naiintriga ako. Humagalpak ng tawa si Cory. Matalino kang tao, James. Alam mo na ang mga pagkakataong ito ay hindi madaling dumarating. Ituloy na natin ang deal, di ba? Paano ako magtitiwala na tutuperin mo ang iyong pangako? Tanong ni James. Wala kang choice kundi magtiwala sa akin, tumigas ang boses ni Cory. Kung hindi, ay hostage ko rin ang buntis mong asawa. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong ng mga kilay ni James. Ang makasaysayang Soul Pearl. Ibigay mo na ngayon. Matigas na sinabi ni Cory, kung hindi, mawawalan ka rin ng asawa. Dahan-daang pumikit si James. Lumilitaw na parang sinusubukan niyang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Gayunpaman, talagang iba ang ginagawa ni James. Nanatiling nakapikit si James. Parang sinusubukan niyang magnilay. Anong ginagawa mo, James Caden? Sumigaw si Cory, malapit nang matapos ang oras. Sa di kalayuan, napagtanto ni Thea ang nangyayari. Nag-aalala siyang tumawag, James, ikaw. Hindi mo kaya. Ang dambuhalang purplish black lotus ay binuhat si Thea at binaril patungo kay James. Gayunpaman, bahagyang tumalbog ang lotus ng malapit na ito sa mapang-akit na enerhiya. Sabay-sabay, isang nagbabala, nakakabulag na liwanag ang sumilay mula kay James, na nababalot ng mapurol-pulang mapang-akit na enerhiya. Kinulayan nito ang purplish blue space sa kanilang paligid sa isang nakakatakot na lilim ng purplish red. Sumipol ang malakas na hangin. Ramdam ang panginginig sa paligid nila. Bakas sa mukha ng naiinip na si Cory ang takot habang nasasaksihan ang apocalyptic scene sa harapan niya. Samantala, ang kanyang mga bihag, sina Yegor at Herodias, ay tumigil sa pagsigaw. Ito ay hindi lamang dahil ang mga kapangyarihan ng pagbuo ng espada na kumikilos sa kanila ay biglang naputol. Bukod pa riyan, natulala at natakot din ang mag-asawa sa nakitang nasa harapan nila. Pinili niyang gawin ito para iligtas tayo. Iyong hanggal na bata, bumantong hininga si Yegor at sinabi sa nanginginig na boses. Hindi. Hinawakan ni Herodias ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Hindi mo siya hahayaang kontrolin ka, James. Ano ang gagawin namin sa iyo kung mangyari iyon? Sa kasamaang palad, hindi marinig ni James ang kanilang mga boses. Ang purplish red malevolent energy na nakapalibot sa kanya ay mabilis pa ring tumataas sa intensity at potency nito. Nagdulot ito ng takot sa lahat ng nabubuhay na nilalang na malapit dito. Ang mayabang na si Cory sa wakas ay nahawakan ng isang pakiramdam ng gulat. Morgoth. Si Morgoth ay muling binubuhay. Ang lakas ng loob mo, James Caden. Bago matapos si Cory, isang napakalaking pressure ang bumalot sa kanya. Nakulong nito si Cory sa kinatatayuan niya. Napakatindi ng pressure kaya halos hindi makahinga si Cory. Cory Damian, ikaw ang nagpagawa sa akin ito. Umalangaw sa kalawakan ang boses ni James, panahon na para tapusin ko ito at ipadala ka sa kabilang buhay. Ang mapang-akit na enerhiya sa paligid ni James ay lumipat at nag-transform sa isang sabog ng purplish red sword energy. Pamatok ito sa ere, patungo sa direksyon ni Cory. Hindi. Nanlalaki ang mata ni Cory sa takot. Galit na sigaw niya. May mga tunog ng isang matulis na bagay na tumatagos sa laman, na sinundan ng isang metal na whir. Sa isang iglap, ang purplish red sword energy ay dumaan sa ultimate golden body ni Cory.
Napakalaking halaga ng purplish blue gas ang lumabas sa madugong puwang na ginawa sa gitna ng katawan ni Cory at mabilis na tumakas sa paligid. James Caden. Ikaw. Binuksan mo ang mga pintuan sa kakilakilabot na mga kalamidad. Pagsisisihan mo ito. Lalamunan kanya ng tuluyan. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Cory. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan. Hindi pa rin makagalaw ng kalamnan si Cory. Gayunpaman, bakas sa kanyang mga mata ang takot. Samantala, nagsimulang magkawatak-watek ang pagkakabuo ng espada na bumibitag kina Yegor at Herodias. Ang tibak na tagumpay ay nahulog mula sa langit at tumusok sa lupa sa ibaba. Mabilis na nag-teleport sina Yegor at Herodias at muling nagpakita sa malayong sulok. Sa kabilang banda, ang bola ng purplish red sword energy ay gumawa ng swerve sa hangin at lumipad muli patungo kay Cory. Hindi. James, nagkamali ako. Nag-aalalang sigaw ni Cory. Masasabi niyang ang susunod na suntok ang magwawakas sa kanya. Frona, hindi yun makatarungan. Sigaw ng sword energy dito. Ang makulay na figure ay nag-click sa kanyang dila. Pagkatapos, nag-transform ito sa isang sinag ng liwanag at bumalik sa purplish red sword energy. Og. Nagkaroon ng mahiwagang pag-inog habang ang enerhiya ng espada ay bumulong-bulong sa hindi kasiyahan. Pagkatapos, humarap ito kina Yegor at Herodias. Ang paglamon sa dalawang nagsasaka ng Turtle Power ay hindi isang masamang alternatibo. Ang enerhiya ng purplish red sword ay bumaril kaagad kay Yegor at Herodias. Parehong nagtamo ng matinding pinsala sina Herodias at Yegor. Nakita nila na ang sword energy ay nakatutok sa kanila. Gayunpaman, ang enerhiya ng espada ay gumagalaw sa napakabilis na bilis, at ang mag-asawa ay dinaig ng aura ng enerhiya ng espada. Wala lang silang lakas para makaiwas sa atake o lumaban. Ipinikit ni na Herodias at Yegor ang kanilang mga mata bilang pagbibitiw. Lalaban sila kung kaya nila. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi pa nagtataglay ng antas ng kapangyarihan. Higit pa rito, hindi sila sigurado kung si Morgoth o si James ang may kontrol sa ibang tao. Sa kanilang pagtataka, walang nangyari kahit ilang segundo ang lumipas. Gayunpaman, naramdaman nila ang napakalaking pressure na bumababa sa kanila. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita ng mag-asawa ang kulay purplish red sword energy na lumutang sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Nagtataka, tumigil ito sa paggalaw. James, sinusubukan mo bang itapon ako pagkatapos gamitin ang tulong ko? Ang inis na boses ni Morgoth ay nanggaling sa loob ng bola ng purplish red sword energy. Ikaw ay tumatawid sa linya. Galing sa iisang direksyon ang boses ni James. Pinayagan lang kitang patayin si Cory Damian. Hindi ko naman sinabing pwede kang pumatay ng iba. Morgoth snap, kinuha ni Frona ang kaluluwa ni Cory. Wala akong nakuha. Hindi ka kasi kasing sanay sa kanya. Sarili mo lang dapat sisihin. Sa sandaling sinabi iyon ni James, ang bola ng lakas ng espada ay nagsimulang manginig ng husto. Galit na sumigaw si Morgoth, ikaw ay hindi tapat at walang utang na loob, James. Galit na galit ako ngayon. Pagod na napabuntong hininga si James. Tama na. Bumalik sa Years 1 Genesis Bell ngayon. Hahayaan kitang magkaroon ng kaluluwa ng Declan rank grade kung mahusay kang gumanap sa hinaharap. Huminto si Morgoth at nagmungkahi ng pilyo, bakit hindi mo ako bigyan ng iba? Halimbawa, maaaring ang iyong Marcy Ice Soul Pearl o ang Golden Bones. Hindi sumagot si James. Kasabay nito, marahas na nanginginig pa rin ang purplish red sword energy na nakaturo kina Yegor at Herodias. May death wish ka ba, Morgoth? Nagbabantang sabi ni Lysia mula sa loob ng soul space ni James. Sumagot si Morgoth, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong lumabas at tamasahin ang sariwang hangin. Hindi ko ba pwedeng hiramin ang kanyang ultimate golden body ng kaunti pa? Sisirain mo ba ang iyong pangako? Ungol ni James sa mahinang boses. Ikaw at ako ay dapat maging isa, James, walang pakialam na patuloy ni Morgoth, huwag kang mag-alala. Malaki ang paghanga ko sa iyo. Hindi kita sasaktan. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang purplish red sword energy. Ang malalakas na purplish red lights ay nagmula sa lugar kung saan natagpuan ang sword energy ilang segundo ang nakalipas.
Ang lakas ng mga ilaw ay malakas na nagpa-atres kina Herodias at Yegor. Kasabay nito, muling lumabas si James mula sa mga basag na piraso ng sword energy. Siya ay kumikinang sa buong katawan na may malalim na purplish red light. Ibang-iba ang itsura ni James kumpara sa dati niyang sarili. Ang kanyang buhok, mata, at aura ay isang lilam ng purplish red. Hahaha. Ako, si Morgoth, sa wakas ay nakabalik na pagkatapos ng mahabang panahon. James, ikaw at ako ay dapat magkapareho ng katawan. Magiging invincible kami kapag pinagsama mo ang Historial Soul Pearl at ang Marcy Ice Soul Pearl. Tutulong din ako sa pagtupad ng mga pangarap mo. Sasakupan natin ang dakilang lupang pangkasaysayan at papawiin ang lahat ng mga impostor na nagtatago doon. Hahaha. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malupit na tawa ni Morgoth. Nagpadala ito ng panginginig sa mga gulugod ni Yegor at Herodias. Ang pinakakinatatakutan nila ay nangyari na mismo sa kanilang mga mata. James. Sa malayong sulok nanggaling ang boses ni Thea. Ako, sa tingin ko malapit na akong mangganganak. Agad na bumaril kay Yegor at Herodias ang enerhiya ng purplish red sword. Parehong nagdamo ng matinding pinsala sina Herodias at Yegor. Nakita nila na ang sword energy ay nakatutok sa kanila. Gayunpaman, ang enerhiya ng espada ay gumagalaw sa napakabilis na bilis, at ang mag-asawa ay dinaig ng aura ng enerhiya ng espada. Wala lang silang lakas para makaiwas sa atake o lumaban. Ipinikit ni Herodias at Yegor ang kanilang mga mata bilang pagbibitiw. Lalaban sila kung kaya nila. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi pa nagtataglay ng antas ng kapangyarihan. Higit pa rito, hindi sila sigurado kung si Morgoth o si James ang may kontrol sa ibang tao. Sa kanilang pagtataka, walang nangyari kahit ilang segundo ang lumipas. Gayunpaman, naramdaman nila ang napakalaking pressure na bumababa sa kanila. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita ng mag-asawa ang kulay purplish red sword energy na lumutang sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Nagtataka, tumigil ito sa paggalaw. James, sinusubukan mo bang itapon ako pagkatapos gamitin ang tulong ko? Ang inis na boses ni Morgoth ay nanggaling sa loob ng bola ng purplish red sword energy. Ikaw ay tumatawid sa linya. Galing sa iisang direksyon ang boses ni James. Pinayagan lang kitang patayin si Corey Damian. Hindi ko naman sinabing pwede kang pumatay ng iba. Morgoth snap, kinuha ni Frona ang kaluluwa ni Corey. Wala akong nakuha. Hindi ka kasi kasing sanay sa kanya. Sarili mo lang dapat sisihin. Sa sandaling sinabi iyon ni James, ang bola ng lakas ng espada ay nagsimulang manginig ng husto. Galit na sumigaw si Morgoth, ikaw ay hindi tapat at walang utang na loob, James. Galit na galit ako ngayon. Pagod na napabuntong hininga si James. Tama na. Bumalik sa Years 1 Genesis Bell ngayon. Hahayaan kitang magkaroon ng kaluluwa ng Declan rank grade kung mahusay kang gumanap sa hinaharap. Ang Hongrome Quasar Soul ay bumuo ng isang kakun sa paligid ni Thea. Kasabay nito, nakabuo ito ng puwersa na nagtulak sa mga nakapaligid kay Thea tulad ni Lysia, Hemera, at Herodias palayo sa kanya. Itinaas ng Hongrome Quasar Soul si Thea ng mas mataas sa ere. Nagsimula itong lumiwanag ng maliwanag na may matangkad at makulay na mga ilaw. Ang mga lilang ulap ay nagtipon sa itaas nila. Nakipagsagupaan ang kulog habang ang napakaraming purple na Hongrome aura ay nagmula sa iba't ibang direksyon at nagsama-sama sa kalangitan. Isang kapanganakan sa Hongrome. Napabulala si Yegor, napakagandang kapalaran. Ipanganganak ang tunay na batang Hongrome. Ngumisi ang diwa ni Morgoth. James, ang potensyal ng iyong anak ay hindi masusukat. Biglang nagsimulang damaloy ang mga lilang aura sa kalangitan patungo sa globo ng liwanag na nabuo ng Hongrome Quasar Soul. Ang liwanag na globo ay nakikitang lumaki. Nagsimulang sumigaw si Thea. Maya-maya pa, galit na sumigaw siya, James, nakakakilabot kang bastard. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ng matinis niyang hiyaw. Si James ay labis na nag-aalala at kinakabahan na naghihintay sa gilid. Bahagyang tinapik ni Yegor ang kanyang balikat para pakalmayan siya. Sa likod nila, ang espiritu ni Morgoth ay gumagalaw sa mga bilog. Mukhang malalim ang iniisip niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Thea mula sa loob ng light orb ng Hongrome Quasar Soul.
Maraming quasar lightning ang bumaril mula sa makapal na lilang ulap at tumama sa maliwanag na globo. Kasabay ng malakas na boom, isang sanggol na kumikinang na may gininto ang liwanag at napapaligiran ng lila na Hongrom aura ang bumangon sa hangin. Nagtataka, ang quasar lightning ay patuloy na bumabagsak mula sa mga ulap ngunit hindi tumama sa bata. Samantala, malakas na pagyanig ang dumaan sa espasyong iyon. Si James at ang iba pa ay nahirapan sa pagsisikap na mapanatili ang kanilang balanse. Apat na natatanging dagandong at hiyawan ang umalingaw sa buong lugar noon. Sa isang iglap, apat na naglalakihang purple light orbs ang lumitaw sa apat na magkakaibang direksyon. Ang apat na light orbs na iyon ay bumaril patungo sa sanggol sa susunod na sandali. Nakita ni James ang mga lilang ilaw. Susugod na sana siya para tulungan ang kanyang sanggol nang dumaan sa kanya ang espiritu ni Morgoth at tinungo ang direksyon ng sanggol. Morgoth, ikaw na anak ng aso. Alam kong may iniisip ka. Nagmura si James. Ginawa niya ang terrace astride step at gumawa ng 8 hakbang upang palabasin ang malakas na puwersang nagbubuklod. Gayunpaman, ang espiritu ni Morgoth ay gumalaw ng napakabilis kaya agad niyang naiwasan ang pag-atake ni James. Nagpatuloy siya sa pag-charge patungo sa sanggol. Hindi. Galit na galit at desperadong sigaw ni James. Sa kabilang banda, ang espiritu ni Morgoth ay lumipat sa ulap ng mga purple na aura kasama ang apat na purple light orbs. Morgoth, isa kang walang hiyang bastard. Galit na sigaw ni Herodias mula sa ibaba. Ang Hongrom Quasar Soul ay bumuo ng isang kakun sa paligid ni Thea. Kasabay nito, nakabuo ito ng puwersa na nagtulak sa mga nakapaligid kay Thea tulad ni Lysia, Hemera, at Herodias palayo sa kanya. Itinaas ng Hongrom Quasar Soul si Thea ng mas mataas sa ere. Nagsimula itong lumiwanag ng maliwanag na may matangkad at makulay na mga ilaw. Ang mga lilang ulap ay nagtipon sa itaas nila. Nakipagsagupaan ang kulog habang ang napakaraming purple na Hongrom aura ay nagmula sa iba't ibang direksyon at nagsama-sama sa kalangitan. Isang kapanganakan sa Hongrom. Napabulala si Yegor, napakagandang kapalaran. 2/3. Ipanganganak ang tunay na batang Hongrom. Ngumisi ang diwa ni Morgoth. James, ang potensyal ng iyong anak ay hindi masusukat. Biglang nagsimulang damaloy ang mga lilang aura sa kalangitan patungo sa globo ng liwanag na nabuo ng Hongrom Quasar Soul. Ang liwanag na globo ay nakikitang lumaki. Nagsimulang sumigaw si Thea. Maya-maya pa, galit na sumigaw siya, James, nakakakilabot kang bastard. Umalangaw sa kalawakan ng matinis niyang hiyaw. Si James ay labis na nag-aalala at kinakabahan na naghihintay sa gilid. Bahagyang tinapik ni Yegor ang kanyang balikat para pakalmayan siya. Sa likod nila, ang espiritu ni Morgoth ay gumagalaw sa mga bilog. Mukhang malalim ang iniisip niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Thea mula sa loob ng light orb ng Hongrom Quasar Soul. Maraming quasar lightning ang bumaril mula sa makapal na lilang ulap at tumama sa maliwanag na globo. Kasabay ng malakas na boom, isang sanggol na kumikinang na may gininto ang liwanag at napapaligiran ng lila na Hongrom aura ang bumangon sa hangin. Nagtataka, ang quasar lightning ay patuloy na bumabagsak mula sa mga ulap ngunit hindi tumama sa bata. Samantala, malakas na pagyanig ang dumaan sa espasyong iyon. Si James at ang iba pa ay nahirapan sa pagsisikap na mapanatili ang kanilang balanse. Apat na natatanging dagandong at hiyawan ang umalingaw sa buong lugar noon. Sa isang iglap, apat na naglalakihang purple light orbs ang lumitaw sa apat na magkakaibang direksyon. Ang apat na light orbs na iyon ay bumaril patungo sa sanggol sa susunod na sandali. Nakita ni James ang mga lilang ilaw. Susugod na sana siya para tulungan ang kanyang sanggol nang dumaan sa kanya ang espiritu ni Morgoth at tinungo ang direksyon ng sanggol. Morgoth, ikaw na anak ng aso. Alam kong may iniisip ka. Nagmura si James. Ginawa niya ang terrace astride step at gumawa ng 8 hakbang upang palabasin ang malakas na puwersang nagbubuklod. Gayunpaman, ang espiritu ni Morgoth ay gumalaw ng napakabilis kaya agad niyang naiwasan ang pag-atake ni James. Nagpatuloy siya sa pag-charge patungo sa sanggol. Hindi. Galit na galit at desperadong sigaw ni James.
Sa kabilang banda, ang espiritu ni Morgoth ay lumipat sa ulap ng mga purple na aura kasama ang 4 na purple light orbs. Morgoth, isa kang walang hiyang bastard. Galit na sigaw ni Herodias mula sa ibaba. Nanatiling tahimik si James matapos marinig ang sinabi ni Morgoth. Sa likuran niya, nagpalitan ng tingin sina Herodias at Yagor. Bahagyang nakasimangot ang dalawa. Kung papayag si James na makipagtulungan kay Morgoth, silang dalawa ay gagawa ng isang hindi masisirang koponan. Kahit na pareho silang 9th Zaclan rank cultivators na nagtataglay ng 30 power, hindi pa rin kalaban sina Yagor at Herodias para sa pares. Gayunpaman, naniniwala ang mag-asawa na hindi iyon gagawin ni James. Iyon ay dahil ibang-iba si James kay Morgoth, lalo na sa kanyang pagkatao. Ang gobernador ng Yin, ang kanyang asawa, ay palaging magiging unang prioridad ni James. Sinadya niya ang mundo para sa kanya. Bukod dito, nagkaroon sila ng isa pang anak. Ang presensya ng bata ay magbibigay din kay James ng lakas ng loob at isang pakiramdam ng layunin. Ilang sandali pa, napatingin si James sa balikat kina Yagor at Herodias, na nakatitig sa kanya. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Thea, na nakahiga pa rin sa kanyang likuran habang lumulutang sa himpapawid. Bakas sa mga mata niya ang determinasyon. Tila nakapagdesisyon na si James. Ano ang dapat isaalang-alang, James? Sinenyasan siya ni Morgoth. Maaari mong makamit kaagad ang magagandang bagay kung sisang-ayon ka lang sa aking mga tuntunin. Ano ang pumipigil sa iyo? Humugot ng mahabang hininga si James. Pagkatapos, ngumiti siya sa bata. Angkinan mo ang katawan ng anak ko, pero sabi mo gusto mo akong maging kaibigan. Hindi ba't napakalaking kawalan sa aking panig? Tumigil sandali si Morgoth. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni James, hindi ba dapat daddy ang tawag mo sa akin? Huminto muli si Morgoth ng ilang segundo bago pag-alit na sumigaw, I see you as a friend, James. Pero, gusto mo akong maging ama. Ikaw, tama. Pagputol ni James, kung talagang kaibigan ang tingin mo sa akin, umalis ka sa katawan ng anak ko ngayon din. Kung hindi, tuluyan kang mawawala ng pagkakataong makatrabaho akong muli. Natahimik si Morgoth. Alam kong ginagawa mo ito dahil gusto mong gamitin ako para i-undo ang selyo sa iyong pangunahing katawan. Pagpapatuloy ni James, hindi mo kailangang gumawa ng ganito para makamit ang iyong layunin. Tsaka parang may nakalimutan ka. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahawakan mo ang isa sa katawan ng mga anak ko. Sumuko ba ako noon? Naalala ni Morgoth si Hetsema nang marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, alam niya na hindi may kukumpara ni Hetsema ang bagong panganak ni James, na isang homegrown child. Gayunpaman, alam ni Morgoth na si James ay hindi isang taong maaaring pilitin na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga pagbabanto o blackmail. Hindi kailanman iisipin ni James na makipagtulungan sa isang taong gumawa sa kanya ng ganoon. Nagbuntong hininga si Morgoth makalipas ang ilang segundo, ikaw, kasing tigas ng ulo mo. Ngumiti ng mahina si James. Morgoth, ikaw at ako ay may iba't ibang paniniwala at disiplina sa buhay. Gayunpaman, pareho kaming napupuot sa mga patakaran at paghihigpit. Iyon ang dahilan kung bakit medyo nagkakaintindihan kami. Ikaw at ako ay may iba't ibang layunin sa buhay. Hindi mo magugustuhan kung pipilitin kitang mamuhay ayon sa aking mga patakaran. Akala mo ba magugustuhan ko kung mabaliktad ang sitwasyon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Morgoth. Sa huli, ikaw at ako ay hindi magkikita at magkatrabaho.